Magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito po tayo ngayon sa Luneta Park para mag-interview ng mga taong naglalakad dito. Kung kilala pa ba nila si Dr. Jose Rizal. Tara, mag-interview na tayo. Tara, meron ako nakitang isang lalaki. Baka pwede natin mapagtanungan tungkol kay Rizal. Sir, magandang umaga. Pwede namin bang makuha ninyo sa salaysay tungkol kay Rizal? Magandang umaga naman. Pwede naman. Kaya, sir. Kilala niyo po ba si Dr. Jose Rizal? Oo, kilala ko. Ano pong pagkakakilala niyo kay Dr. Jose Rizal? Siya isang pambasang bayani na namatay dahil sa atin. Sa tingin niyo, sir, bakit karapat dapat si Rizal maging bayani ng bansang Pilipinas? Dahil para sa aking opinion, pinaglaban niya ating bansang Pilipinas hindi sa pamamagitan ng dahas, sa pamamagitan ng pagsulat. Kaya karapat dapat siyang tanghalin ng pambansang bayani. Maraming salamat sir sa inyong opinion. Hindi matanong tungkol po kay Dr. Jose Rizal. Alam niyo po ba ang buong pangalan ni Dr. Jose Rizal? Si Jose yata. Kung hindi niyo po alam sa totoo po sa... Hindi ko masyado alam. Alam ko may Mercado siya, may Alonso. Mahabang pangalan niya. I think Jose Mercado, Rizal, May progressive na eh. Kung hindi niyo na po maalala, sasabing, ito po ang buong pangalan po ni Dr. Jose Rizal. Jose Protasio Rizal Mercado Alonso Reyalonda. Alonso Reyalonda po. Bali po, kaya po naging mahaba po ang pangalan ni Dr. Jose Rizal dahil uso po dati yun. Bali yung lola at lola at mga ninuno pinagsama-sama sa isang pangalan na magiging anak ko po. Okay, pero ano advantage mo? Bakit mahaba? Bakit mahaba ang pangalan niya? Dahil? Bali po, yun po yung nakasanayan po nung panahon po ni Rizal. Opo. Ayun po yung nakasanayan po nila. Okay, pero may kaugnayan ba yun sa pagiging makabayan ni Rizal? Kasi minsan, dyan sila hinuhuli. Opo. Pag sinabi mo lahat. So ano pa ang tanong mo? Pangalawa? Bali po ang pangalawa kong tanong kung sa tingin niyo po bakit po naging bayani si Dr. Jose Rizal? Nung panahon yun. Opo. Hanggang po sa ngayon, sa tingin niyo po? Yeah. He was, ano siya, sa alam ko, ang lahat ng ginawa niya ay para sa kapakanan ng bayan. Sa kapakanan ng masang Pilipino. I think that's what he did. He's very more on patriotic, tapos mas ano siya sa tao eh. May pagmahal siya sa tao. So, sa edukasyon niya na yun, I don't think mayroon pang makakahambing sa kanya. magandang education niya dahil unang-una, brother siya, tagay nila Gumborsa. Pero mas dedicated siya sa bayan. Marami siyang Sana one of you guys can follow his footsteps para maging bayani and then matularan. Kasi wala akong nakikita sa mga kabataan ngayon na parang magiging Jose Ako mayroon din. Bali, maraming salamat po sa mga opinion po ninyo. Magandang umaga po ulit. Ay po, sa tingin mo po, bakit kilala po si Dr. Jose Rizal? Sa tingin mo po, bakit siyang napiling bayani ng Pilipinas? Kasi actually, sa may Rizal works kami ng subject. Ang sabi kasi doon, na-qualify niya kasi yung 5 criteria na hinihingi sa criteria sa pagiging national hero. Pero literally kasi, alam naman natin na hindi siya gumamit ng dahas para i-conquer yung mga Spaniards, di ba? Sigaw, para sa'yo, bakit sa tingin mo naging bayani si Dr. Jose Rizal? Nationalistic kasi siya tao, di ba? Siguro kasi gusto lang niya ng kalayaan. Tapos din natin, yun lang kasi tayo, hindi ganun ka-tapang, pero siya Last question. Kung nabubuhay pa si Dr. Jose Rizal, sa tingin mo, anong klase siyang tao ngayon? Ganun pa rin ba siya o iba na? Kung modern, imposible na. Matalino yung mga tao ngayon, yun lang. Hindi na kasi sila ganun katapang katulad ng mga nakakaang mga panahon. Salamat. Yun lang.
nandito pa rin tayo sa Luneta Park, sa may Chinese Garden upang ipagpatuloy ang ating interview sa mga tao tungkol kay Dr. Jose Rizal. Tara, samahan niyo ako. Ano lang, dalawang tanong. Tatanong ko lang kung sa tingin niyo bakit si Dr. Jose Rizal ang piniling pambansang bayani ng Pilipinas hindi si Andres Manibasa? Para sa camera. Sige, opinion niyo lang kahit ano. Opinion niyo lang naman. Siguro po kasi di ba si Andres Bonifacio makikipaglaban niya po sa marahas na pamamaraan. Kasi yung pambansang bayani po natin na si Dr. Jose Rizal, pinaglaban niya po yung parang kalayaan natin sa mga Espanyol sa pamamagitan po ng kanyang pagsusulat, sa pamamagitan po ng pag-iisip ng mga mabubuting gawa. Katulad po nung yung paraan po niya maganda po kasi yung kanya po, ini-impluwensyahan niya po tayo sa pamamagitan po ng mga sinulat. Okay, ano kayo? Siya lang po. Second question. Kung sa ano, kung kayo tatanungin, handa ba kayong tularan si Rizal at bakit? Of course, yes. Kasi parangal naman yung ginawa niya sa Rizal, tsaka para sa bansa rin. Hindi naman natin yung kanyang ginagawa. In addition. Ikaw nga yan. Hindi ba tayo yun eh? Kung tutularan po, so kung yung dahilan naman po, yung para pong kapakinabang, maganda po, siguro po maaari din po kasi magiging para sa atin din naman po yung parang. At dito po nagtatapos ang aking paglilibot sa Luneta Park at sana may natutunan at nalaman kayo. At lagi niyong tatandaan na kahit wala na si Rizal ay maaari kayong maging isang Rizal sa sarili niyong paraan. Maraming salamat. Is this thing on? Word. So what, we get drunk. So what, we smoke weed. We're just having fun. We don't care who sees. So what, we go out. Hey, let me get a lighter, That's how please. it's supposed to be. Cause you know I'm high as fuck and I forgot one. Keep that in there. Free.